Ito for your information at ito po ay aking sariling interpretation, pananaw at opinion. Marami kasing hanggang ngayon hindi makamove on sa State of the Nation address ng ating Pangulong Marcos. Para po sa kanyang kaalaman, yan po ay obligasyon, mandatory ni Pangulong Marcos every year ang SONA para i-report ang kalagayan ng bansa at ano ang kanyang mga nagawa at gagawin pa. Ganun naman kalinaw, ganun kasimple lang. Ano ang kanyang nagawa at kanyang gagawin pa dahil siya ang presidente. Pero merong mga sektor na ang piling, lalo na yung mga anti-Marcos group, sinasabi lang kulang, mali ang SONA ng Pangulo. Hindi nila gusto. Yung nagsasabing budol daw. Magpresidente muna kayo para pag kayo nag-SONA, alam ninyo. SONA nga ng Pangulo yan eh. Yan ang kanyang ginawa at saka gagawin. Ayun ang gagawin natin. Hindi naman pwedeng kayo ang masunod. Kayo ang magdikta kung anong gagawin ng Pangulo. Mahirap yun. Ang kahit sinong Pangulo ng ating bansa ay merong karapatan kung ano ang gusto niyang gawin para sa bayan, para sa mamamayan. Ganun po yun. At totoo naman na hindi naman talaga ang lahat ng gagawin ng isang Pangulo ay magugustuhan ng lahat ng Pilipino at ng lahat ng tao. Walang presidente na perpekto. Pero yung iba ay parang galit, kulang daw, ganito. Ay kung tutuusin nyo, kung kayo ang nasa sektor ng manggagawa, health sector, commuter, consumer, or mahihirap na Pilipino na nangangailangan ng tulong, ay palagi ko maintindihan ninyo yung laman ng SONA ng Pangulo. Pero kung kayo'y talagang anti-government, anti-Marcos from day one until now, ay talagang hindi papasok sa inyong kaalaman at kaisipan ang laman ng SONA. Kasi ang iniisip nyo, galit kayo, ayaw nyo sa gobyerno. Kayo yung one-sided. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon yung mga taong tinutulungan ng gobyerno, kinakalingan ng gobyerno para sa kanyang magandang buhay? Hindi naman pwedeng yung mga anti-Marcos, anti-government lang ang papakinggan dahil meron din kayong sariling agenda. Pasintabi na. Ulitin ko, meron din kayong sariling political agenda, personal agenda, kaya yung SONA ayaw nyo. Kaya yung ginagawa ng gobyerno ayaw nyo. Again, ulitin ko, hindi po ako tagapagsalita ng gobyerno, hindi ako konektado sa gobyerno, independent ako na mamamahayag dito sa aking mga channel, kahit nung araw pa, meron din akong karapatang himay-himayin ito. Mali kayo dahil hindi nyo gusto yung SONA, dahil hindi pabor sa inyong political at personal interest. Pero yung nangangailangan ng tulong, nabibigyan ng tulong, aayudahan, isasalba, yun ang para sa kanila. Hindi nyo pwedeng diktahan ng Pangulo kung ano ang kanyang SONA, kung ano ang kanyang gagawin at ginagawa. Tayo hanggang pakiusap lang lahat. Kahit ako, madalas din akong merong constructive criticism, wake up call sa Pangulo, hanggang doon lang. Pero hindi natin pwedeng direktang utusan. Hanggang appeal ang ating gagawin. Mr. President, baka pwede mong gawin ito. Mr. President, ito yun. Ganon-ganon. Pwede. Kung pagbibigyan tayo ng Pangulo, hindi. Kung hindi, salamat din. Ganon lang. Hindi katulad ng ibang sektor. Hindi lang sa State of the Nation address, lahat na lang tinututulan nyo. Ayaw nyo sa lahat ng ginagawa ng gobyerno. Sino naman kayo para sundin? Kaya tama yung ginagawa ni Pangulong Marcos. Tuloy-tuloy lang kung ano ang dapat gawin. Hindi siya nagpapaapekto sa mga personal at mga political na galawan ng mga makasarili. Ang makasarili, yung nagdidikta kung anong gustong gawin ng Pangulo at ng gobyerno. Hindi po pwede yun. Kahit na sino maging presidente, hindi pwedeng diktahan ng isang sektor o dalawang sektor lang. Dahil ang presidente ay Pangulo nga ng mamamayang Pilipino. Sinabi nga niya, hindi siya Pangulo ng pamilya lang eh. Siya ay Pangulo ng mamamayang Pilipino. O di sino ang yung majority, yung nangangailangan ng tulong, ayun ho ang binibigyan ng pansin. So yan yung aking observation dito sa mga grupo until now, hindi makamove on, katunayan, bumabatikos pa sa State of the Nation address. Ibababa na nga yung, aalisin na nga yung BAT at saka yung system loss. Diba? Magtatayo na nga ng nuclear power para daw ho sa enerhiya. Ayun yung mga galaw. Paninindigan ng West Philippine Sea. Pinapalakas ang ekonomiya.
ipapakulong pa rin at tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga korap. Di ba? Itataas ang sweldo. Ay, di ba? Palalakasin ang transportation. Bibigyan ng sariling lupa ang mga farmers. O, di ba? Tutulungan ng magandang kalusugan, pangkalusugan ng mga mamamayan. Ayan po yung mga laman eh. Ayaw pa rin nyo. O di ba malinaw na yung interest nyo ay hindi pabor, kaya ayaw nyo. Pero wala kayong pakailam doon sa damdamin ng iba. Yun ang inyong pagkakamali. Doon sa mga anti-Marcos. Okay? Huwag kayong magagalit. Ulitin ko, aking sariling opinion, paniniwala ito. Di ba? Please like, share, subscribe, and follow. Ayan. Samantala, nako, abalitaan na natin, yung palang isinumiti ni Senador Ping Lacson na mga ebidensya laban kay Senador Alan Peter Cayetano, initial pa lang. Marami pa palang susunod. Meron hong mga testigo at dokumentong magpapatunay sa kaduda-duda umano na bilyong-bilyong mga project dyan sa Taguig na kampo ng mga Cayetano. At yan din ho yung isa sa sinasabi ni Lino Cayetano na kanyang kapatid na merong kaduda-duda sa mga project ng kanyang mga kapatid dyan sa Taguig. Yung mismong si Lino Cayetano ang nagpalakas ng loob sa kampo ni Cayetano ni Lacson na mag-imbestiga. At sabi ni Ping Lacson, inabuti niyang dalhin sa ombudsman, idinirekta na kaysa sa dadalhin sa Blue Ribbon kasi apopolitika lang. Para pagka nagkaroon ng evaluation, nakita ang mga ebidensya, may probable cause, pwede nang i-file ang kaso. Pero mabigat po yan. Plunder, malversation of public fund, at korupsyon. Ganon po yung nakikita ng kampo ni Lacson. May sariling manpower at tao si Lacson na nag-iimbestiga. Initially yun ang nakita at meron pang susunod. Anytime pwede uling magdagdag ng iba pang dokumento at impormasyon ang kampo ni Lacson before Office of the Ombudsman. At welcome na welcome naman sa Ombudsman dahil yan ang trabaho ng Ombudsman. Nananawagan nga sila, magsumite ng mga dokumento at ebidensya. Kung may reklamo kayo kahit kanino, sila ang mag-i-evaluate, sila ang magsusuri bago i-file ang kaso. Kaya ayan, hindi biro, malamang makulong din si Cayetano. Pag na-justify yung plunder at malversation of public fund, non-bailable offense yan. Kahit anong sabihin pa ng mga Cayetanong pamumulitika yan, ay walang pakialam si Lacson yan. Pinersonal mo, inaway mo, ginalit mo si Lacson. Ayan, yung investigador na pulis na ngayon ay senador. Binalikan ka na at may resibo, may ebidensya, at marami pang darating. Dahil napakalapit lang ng Taguig, hindi ka na mag-aeroplano para puntahan ng mga tao ni Lacson. Nagpunta nga yung kampo ni Lacson sa Mindoro, sa Bulacan, kung saan-saan sa flood control investigation. Di lalo na ngayon. Andito lang sa Metro Manila, madaling makita at mapuntahan. Naku, ayan na nga ba sinasabi natin eh. Please like, share, subscribe, and follow.